Sabi ni Helen Keller, sabi niya to have sight and not have vision. Ano pong sabi na? To have sight and no vision. Sabi niya, ang mas worse sa isang tao, sa isang bulag na tao, ay yung meron kang nakikita, no? Pero wala kang pangitain. Ang title po is Our Vision for 2026. Ano po ang title? Our Vision for 2026. Of course, yung iba po sa ating mga leaders, mga disciples po natin, nagbabakasyon pa po, nagtatampisaw pa sa beach. Tama po ba mga kapatid? Samantalang tayo, nagtatampisaw lang sa CR. Pero yun po, babalik din po sila, makakasama din po natin sila sa atin pong pagsaserve kay Lord. But basically, malamang po, iuulitin ko rin po ito sa ibang mga occasion, sa mga leaders po natin, as I always do. And halaga po, meron pong guidance sa atin for the next months na atin pong gagawin. No? Si Helen Keller was born blind, deaf, and mute. Sabi natin mute. Hindi siya makadinig, hindi siya blind po siya. And then one day, tinanong po siya ng journalist, sabi niya, Madam, kasi napakarami niya na pong achievements, nakapagsulat po siya, nakapag-paint po siya. No, alam po, yung ginamit niyang painting, I think, kung hindi ako magkakamali, paa ang ginamit niyang pag-paint. No? Nag-broadcast siya and interpreted, ang broadcast niya in-interpret ng radio. No? Ang dami niyang nagawa, nakapagsulat ng libro. Ang dami niyang nagawa sa buhay that many normal people like you and I would not be able to do. No? So nagulat po yung journalist, sabi niya, napakarami mong strings of achievements. Kamukha ni Dr. Pau, amen? Hindi, konti pa lang yung kay Pau, parami pa lang, amen? Tama ba yun, Pau? Parami. No? Sabi niya, with your strings of achievements, sabi niya, what is worse than being born blind? Sabi niya, ano kaya mas masahol po, mas masama pa kaysa sa isilang ka na hindi makakita, na bulag, no? Isilang na bulag. Sabi ni Helen Keller, sabi niya to have sight and not have vision. Ano pong sabi na? To have sight and no vision. Sabi niya, ang mas worse sa isang tao, sa isang bulag na tao, ay yung meron kang nakikita, no? Pero wala kang pangitain. Are you with me? So, kunyari yung ganito, nakikita niyo po ako po ay gwapo, amen? Tutulungan niyo naman ako, kayo naman, no? Siyempre, mababa ang aking self-esteem. Tama po ba, mga kapatid? Suportahan niyo ako. So, yung nakikita lang po natin, sight lang po yan eh. No? Sense of sight yan. Pero yung vision, yun po yung pangitain. So, kunyari, isang bata, mahirap lang sila, no? Mahirap lang sila. No, nagagarden lang. Hindi po natin minamaliit ang nagagarden. Ha? Maraming mayaman yung nagagarden. Tama po ba mga kapatid? Yung katabi mo, malamang malawak ang garden. Are you with me po mga kapatid? So, yun po, yung bata, walang pinag-aralan, walang masyadong pera, pero ngarap siya balang araw magiging lawyer. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? So, wala siyang pera, wala siyang resources, pero may nangangarap siya. No? Mahirap lang sila. Nangangarap siya na siya magiging lawyer. Ang tawag po doon, pangitain. Ano po ang tawag? O hindi niya nakikita sa kanyang sight, no? O hindi pa niya nababanaag, no? Parang si Ate Ruth lang. Ate Ruth, banaag. Amen. Hindi niya pa nakikita po ng maigi, pero nai-envision niya na po sa kanyang mind. Ang tawag po doon is pangitain. Ano po ang tawag? Pangitain. So, kunyari, sa atin, isang pangitain po natin, we will build a 5-story building dito sa atin. No? So itong atin, 2 story lang po. Luma pa. Tama po ba mga kapatid? Amen. At sa atin pong resources, wala pa tayong masyadong pera. Sabi mo sa katabi mo, pero ngayon lang yan. So ibig sabihin, pag tiningnan po natin yung ating finances, hindi po talaga tayo makapagpatayo. No? Siguro may tayo lang natin ay cardboard. Amen. Pero yun nga po, meron tayong pangitain. Meron tayong vision to build a 5-story building. At yung vision na yun, hindi lang po natin vision na magtayo. Gusto natin yung bawat building na yun may purpose. Tama po ba mga kapatid? So kunyari, yung baba noon, mga parking, para sa ganun, may yung mga sikat na mga doktor, no? Itago na lang natin sa pangalang Paula Castillo. Tama po ba mga kapatid? Magpa-park ng kanyang Hummer. Amen, mga kapatid. Tama. Tama po ba mga kapatid? Tama? Are you with me, mga kapatid? So, siyempre, kinakailangan natin ng parking. Tama po. Tama po, mga kapatid.
At yung pangalawa nito, malamang po ito po ay commercial center, no? So gusto natin, nagtitinda dito si Ate Janet, hindi lang yung yung pay light, no? So dito, dahil marami siyang customer, pay heavy na po ito. pero, biro lang po. Magpe-pay light po. Pastor, parang walang kabay-buhay yung joke mo. Alam ko. Corny po yung joke ko. Alam ko, pero ginawa po talaga. Pasensya na kayo. Tao lang. Hindi po, nag-i-enjoy lang po ako sa buhay. Amen? Pwede ba ang pastor nag-i-enjoy? Or masama yung... Pwede bang nagpe-preach, nag-i-enjoy? Dapat po, ganon. Sabi mo, dapat naman. Okay, so yung third floor natin, pinapangarap natin na school building natin. For many years, wala tayong building sa school. Yan, tama mga kapatid. Sige, third and fourth floor. And fourth and fifth natin, gusto natin may basketball court yun. Na pwede natin holdan ng conference. Tama po ba mga kapatid? Doon tayo nag-overnight prayer. Pangarap ko po magkaroon ng overnight prayer. Kasi ngayon, half-night prayer lang tayo. Kasi may ito po dito sa Gisad. Meron tayong, tawag doon? Curfew. So, hindi pwedeng lumagpas ng alas 10. So, dati-rati, nagpipray tayo hanggang 11, hanggang 12. Minsan, binabato tayo ng kapitbahay na lasing. Tama naman po sila. Kasi, nakakabulahaw tayo ng kapitbahay. So, yun po talaga hanggang before 10, nagka-curfew na po tayo. So, nangangarap po ako na balang araw, walang limit sa ating pananalangin. Amen po mga kapatid. Kasi yung katabi mo, matindi sa panalangin yan. Amen po mga kapatid. Sabi mo sa kanya, 3 times a day. Breakfast. Breakfast, lunch. Meron lang po mga kapatid. So, alam ko naman po na lumanago tayo sa panalangin, gusto nating merong ganon. Okay pa ba yun mga kapatid? So, ang dinidescribe ko sa inyo, hindi pa siya nag-i-exist. Tama po ba mga kapatid? Kung titignan natin ang ating resources, malamang hindi siya mangyayari, pero nangangarap po tayo at nanampalataya tayo sa Diyos who handles all the resources. Amen po ba mga kapatid? Amen. So ang tawag po doon is pangitain. Anong tawag? So yun yung vision po natin. So marami po tayong pangitain, no? At ako po naniniwala na dapat ang isang tao po, lalo po Kristiyano, dapat mataas ang ating pangarap. Dapat mataas po ang ating pangitain. Alam niyo po ba na ang ating disiplina nakabase sa ating pangarap? Tama po ba? Tama po? Kunyari, ang pangarap mo lang mag-graduate ng grade 1. Kunyari lang. Makapagtapos ako ng grade 1. So malamang ang disiplina mo pang grade 1 lang talaga. Tama po? Mag-review ka konti. Pero kung pangarap mo high school, makagraduate ng high school, malamang mas mataas ng level ang iyong disiplina. Tama po? Tama po. Pangarap mo ay college, mas mataas. Pero ang pangarap mo, magiging successful lawyer, magiging successful medical doctor, magiging successful dentist, o kaya sa case na Attorney Jonah, magkaroon ng firm, hindi lang mag-practice magkaroon ng firm na mga lawyers doon na kanyang isi-supervise. Siyempre, mas mataas na pangarap, the higher yung pangarap mo, the greater discipline that you will observe in your life. Tama po ba yun, mga kapatid? Kaya nga si Lord, gusto niyang mangarap tayo ng malaki. Sabi niya ang Psalm chapter 2 verse 8, okay, verse ni Ma'am Marlene ito. Amen. Favorite verse. Sabi niya doon, sabi ni Lord, ask of me. Ano daw po sabi niya? Ask of me and I will give you the nations your inheritance, the ends of the earth as your possession. Amen, mga kapatid. Okay, kasi si Ma'am Marlene nangangarap to be an international speaker. Amen, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, speaker. So dahil nga po ganun ang kanyang pangarap, mataas ibig sabihin po mga kapatid. Pero sabi ni Lord, ask of me and I will make the nations your inheritance. Sabi niya, ihingi niyo sa akin. At ang inheritance mo, hindi lang yung 100 meters, ano bang tawag sa lupa? Yung square meters. Now, 100 square meters na lupa na iiwan ng parents mo, hindi lang yun. Sabi niya, ask of me and I will give you the nations. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin po, malaki ang gustong ipangarap ni Lord sa atin. Tama? Malaking malaki, hindi lang malaki. Malaking malaki. Bakit? Malaki din siya eh. And ang principle noon, the more na nagdi-desire ka ng malaki, didisiplinahin mo sarili mo para mangyari yung pangarap mo na yan. Kung ang tao po ay hindi malaki ang kanyang pangarap, mawawalan siya ng disiplina. And that's the reason why maraming kabataan wala pong disiplina. Nagigets po?
Pagising sa umaga, anong unang bubuksan? Sige nga po. Cellphone. Ano ang unang iinumin? Sige po, mga kapatid. Sige nga po. Kape. Yung dalawa na yun, ano yun eh? Pangharang yun sa mga magagandang pangarap. Let me explain, no? Hindi ako anti-coffee. Pag ang una mong tiningnan ay cellphone, automatically, distracted ka agad yung mind mo. Tama? Tama po? Sa Facebook ka, ganda ng tingnan. Scroll ka, mindless scrolling ang tawag po doon. Hindi ka nag-iisip, hindi mo pinaplanuhan. Mamayang konti, 30 minutes has gone by, walang nangyari sa buhay mo. So nandun ka, pinapanood mo yung successful people at ang kanilang tagumpay, man na ikaw nag-i-struggle. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Tama? Ito po, psychology. No? Ito yung psychology insight. Mahalaga pong insight ito. What you do first in the morning determines your day. Ano po yun? What you do first in the morning determines your day. Ibig sabihin, pag open mo kaagad cellphone, ibig sabihin, distracted ka for the rest of the day. And that's how many people work. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Ako po, pagising ko sa umaga, punta kaagad ako sa table, susulat kaagad ako ng goals. I-review ko kaagad ang aking goals. Nire-rewrite ko ang aking goals araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Why? Because gusto ko yung goals ko na yun ang occupied sa akin. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Kasi kung wala kang matayog na pangarap, you will settle for less. At yun nga po ang problema ng karamihan. Ang kalaban po natin ngayon ay social media at to some extent, entertainment. Ako po, mahilig po ako sa sports. At of course, pag nag-sports, hindi po yun masama. Are you with me? Pero dahil kapapanood ko ng NBA, siyempre, pag nanood ako ng NBA, hindi ako makapanood ng ibang bagay. Pag nakapanood ako ng NBA game, ibig sabihin, sa halip na nakikinig ako ng YouTube video na makakatulong sa akin para gumaling pa ako ng gusto, amen po mga kapatid, hindi ko siya magagawa. When you say yes to one thing, you say no to other things. Tama po ba? Tama po? Are you with me? So, importante yung first thing in the morning. At so, importante po, matayog ang pangarap. And then, para yung mapatayog na pangarap yun, first thing in the morning, yun kagad ang gagawin mo. Dito po, gusto ko po nagko-cultivate tayo ng malalaking mga pangarap. Itong year na ito, malalaki po yung ating pong pangarap, no? Gusto kong, ngayon, meron tayong 18 ba yun? 18 na CEOs, no? May 18 na tayong CEOs ngayon. Gusto kong dumami pa yan this year. Siguro mga 50. Are you with me po mga kapatid? May 75 workers ang ating home office. Gusto kong maging 200 yan. Amen po mga kapatid. So may mga ganyan din po, mga 75 siguro. Wala pang 75 yung ating computers. Gusto kong maging 200, no? Amen. Anong gagawin natin, Pastor, para mag-200? Magnakaw. Hindi talaga. Manghiram kay Kuya William. Amen? Magpa-sponsor kay Kuya William. Amen? Parang wala kayong suporta sa akin. Amen? So, yun po ang kahalagaan ng matayog, malaking vision, no? Okay, balik na tayo sa number 1. Grabe, introduction po pala yun. Pastor, oras tayo matatapos, alas 3. Amen? Okay lang kayo mga kapatid? I-check niyo po ang katabi niyo, baka nagbabackslide yan. Sabi mo sa kanya, are you okay? Okay, so number 1, basahin po natin ang vision po natin for 2026. Establish, come on, 1, 2, 3, go. Establish more cells in campuses, marketplaces, and communities. So yan ang isang importanteng vision natin for this year. Mag-establish tayo, may mga cell groups na po tayo. Gusto po natin magkaroon ng more cell groups, no? Ang mga cell groups natin are not led by me. Hindi ito nililid ng pastor. Ang pastor, marami pong churches kasi, ang pastor ang gumagawa ng maraming gawain. Ang problema sa ganyan, pag ang pastor gumagawa ng maraming gawain, hindi na siya makapag-isip kung paano i-train and i-equip ang mga tao. Are you with me? So dito sa atin, laging pong ganyan ang ginagawa ko. Nagtitrain po lagi ako, ini-equip ko lagi ang mga tao. Bakit? Para sa ganoon sila ang gagawa ng maraming bagay, para ako makapag-isip lagi ko kung paano ko sila matrain pa more. Are you with me? Are you with me? Okay.
So, kunyari ngayon, si Ma'am Marlene, siya ang ating church administrator, no? So, it frees me from many things, no? So, sa halip na ako ng isip ako pupunta dito sa office, ako magde-delegate, hindi na. Are you with me? Are you with me? So, i-occupy ko yung mind ko sa ibang mga bagay. Tama po ba, mga kapatid? Amen? So, importante po yung ganyan, mga kapatid. So, nagtitrain tayo ng leaders or magkaroon tayo ng more cell groups sa mga campuses. Bakit sa campuses? Kasi nandun po ang tunay na labanan. Nandun po ang tunay na labanan sa paghubog ng isipan ng mga tao. When you conquer campuses, you conquer the nations, you conquer the world. Tama po ba yun, mga kapatid? Saan natitrain ang mga bata? Nasa campus. Ngayon, anong train sa campus? Ang train nila, okay lang magiging babae ka kahit ikaw ay lalaki. Ha? Hindi porke ang tao may PhD, tama lahat ang tinuturo. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Hindi po lahat matalino ang tao dahil tama lahat ang tinuturo. That's why it's important na ating guide sa ating pagtuturo ay word ni God. Hindi po talino lang ng tao. Dito marami din pong mga tatalino na leaders, no? Tama po ba, mga kapatid? Pero hindi po tayo gumagawa dahil lang sa ating katalinuhan. Ang ating guidance lagi, ang ating foundation ay yung salita ng Diyos. Kasi kung tao lang, magkakamali po tayo dyan, mga kapatid. Pero kung salita ng Lord, hindi po tayo magkakamali dyan. Are you with me po, mga kapatid? So maraming tinuturo, ginagawa ang ating mga schools and universidad. Maraming ginagawa mga teachers. Salamat sa kanila. Pero hindi ho lahat ng ginagawa nila ay tama. So kunyari, pagdating sa gender, isa po yun sa bagay na hindi po nila nabigay. Pangalawa, discipline sa estudyante. Kunyari, that's why importante yung ganito. Kunyari, sa school, yung bata nagkamali, sasawayin ng teacher, sasabihin ng estudyante, Ma'am, pag pinagalitan mo ako, pag pinarusahan mo ako, magpapakamatay ako. Ano gagawin ng teacher? Wala na. Nagigets mo, mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Sa maraming tahanan, pag ang bata ay nagwala, pagalitan ng hindi mapagalitan, hindi madisiplina ng mga parents. Kasi pag parents disiplina, sabi ng mga maglalaslas yung bata. Di ba? Pinagalitan dahil nagugas, maglalaslas. Marami pong parents hindi nila ma-handle yan. Kung wala kang foundation sa Bible, hindi mo talaga ma-handle yan. Kasi ang Bible nagtuturo, mga magulang, disiplinahin nyo ang inyong mga anak. Hindi pwedeng hindi. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? So sa maraming parents, dahil hindi sila aware sa biblical teaching ng parental authority, hindi sila nagdidisiplina ng tama. And by extension, yung mga teacher, hindi rin nila madidisiplina according to the biblical teaching. Kasi katwiran nila, hindi naman ako parents yan eh. Narito lang ako para magturo sa kanila ng science. Okay, sabi mo sa tabi mo, sayang. Are you with me? So yun po, maraming ginagawa ang school natin, including universities and colleges natin na maganda. Pero may mga ginagawa silang hindi nila kayang gawin. So kanya, nabanggit ko yung dalawa. Yung authority, discipline and authority sa tahanan, hindi po nagagawa ng maayos. So, alam niyo kung bakit alam ko? Tinatawag po ako ng mga ng schools para mag-conduct ng seminars sa kanila. Tinatawag ako anong tawag doon, Lara, yung position mo, anong tawag doon? Guidance counselor. Tinatawag po ako ng ibang guidance counselor na sulgan para mag-speak sa doon. May mga cases sila na rape cases, gano'n. Hindi ma-handle ng maraming school yan. Tinatawag nila ako para mag-seminar sa kanilang mga teachers. I know kung ano yung sitwasyon ng ating mga campuses. Are you following? That's why we need more. Sabi mo sa tabi mo, we need more. That's why ang solution, cell group. Ano pong solution? Dalhin si Lord sa mga campuses. Hindi lang yung pag-aaral tungkol sa science. Hindi lang pag-aaral tungkol sa mathematics. 1 plus 1 equals 11. Are you with me? Dapat dalhin si Lord sa paaralan. Tama po ba, mga kapatid? Salamat sa magandang tinuturo ng teachers na ilan. Marami silang tinuturo na tama at maganda. Pero itong dalawa kung binanggit ko, limitations po ito. Are you following? Are you following po, mga kapatid? So kailangan po natin ng more cell groups sa campuses. At yun po yung nangyayari. Nagtitrain po na tayo, no? So ideally, sana mga professionals natin ang nagpupunta sa campus sila nagtitrain. Pero siyempre, pag may trabaho na sila, siyempre limited na ang kanilang time.
So ang ginawa na pa natin, habang estudyante sila, tinitrain na natin mag-lead ng kapwa estudyante. So kadalasan, ang nagli-lead sa mga high school ay yung mga college students. Tama po ba mga kapatid? Yung mga elementary ay yung mga high school students. Pero minsan ngayon, yung blur na yung boundary kasi napakaraming need. So siyempre sa universidad, hindi pwedeng college lang lagi high schools. Minsan sa colleges, marami ding pangangailangan. So yung college na rin, nag-handle na rin ang college ng mga cell groups. Amen po mga kapatid. Sabi mo sa tabi mo, pwede ka na doon. Amen po mga kapatid. Anong qualification, Pastor? Open hearts lang. Willing hearts and willing spirit. Amen po mga kapatid. Hindi natin kailangan ang galing natututunan. Ang mahalaga lang, willingness mo. Amen po. Nasabi mo sa katabi mo, nakikita ko ang willingness mo. Amen mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Sabi po ng Bible, and let us consider how may spur. Sabi natin spur. One another on toward love and good deeds. Ibig sabihin po ng spur, the word spur sa Greek means to push. No? Sabi natin push. Gently push. Ibig sabihin, i-push mo ng dahan-dahan. Pero i-push nyo mo pa rin. Are you with me? Isipin daw po natin kung paano natin matulak ng dahan-dahan. Pero itulak mo pa rin. Yung bawat isa para makagawa silang mabuti para kay Lord. Are you with me? Hindi pwede yung nakikita mo yung isa, sister. Sabi mo sa tabi mo, sister. Kumusta ka na? Smile-smile lang tayo tuwing linggo. Ay hindi po sapat yan. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Happy lang tayo, kakamayan tayo, God bless. Hindi po sapat yan mga kapatid. Kulang yan. Sabi mo sa katabi mo, kurang dayta. Dapat spur. Ibig sabihin, itulak mo. Hindi naman tulak na madapa. Pero ibig sabihin, itulak mo sa kanyang potential. Itulak mo sa kanyang slumber and sleep. Itulak mo siya na hindi lang siya pupunta ng church para umattend. Hindi tayo pupunta isang bagay para umattend. Kunyari sa school, hindi ka pupunta doon para umattend. Hindi. Pumunta ka doon para mag-train, mag-aral ka, mapalabas mo potentials. Ganon din po sa church. Sa church, hindi ka pumunta para masabi na nakapag-attend ako ng simbahan. Hindi. Pumunta ka sa church para ma-equip ka, para makapag-serve ka kay Lord ng mas maayos. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? So, spur one another toward love and good deeds. Sabi niya sa verse 25, not forsaking. Let us not give us meeting together. No? Kaya huwag nating kalimutan, linggo-linggo nagkikita at hindi lang linggo-linggo nagkikita, sa mga cell group nagkikita din. So hindi lang isa, hindi lang linggo-linggo nagkikita, especially sa cell group. Mas mahalaga ang cell group. Of course, mahalaga din ang Sunday, pero mas mahalaga ang cell group. Bakit mas mahalaga doon? Kasi smaller number po ito eh. Doon nangyayari yung discipleship. Sabi natin discipleship. Okay bro, kumusta yung ano mo? Kumusta ang buhay mo? Struggle po ate. No? Kumusta ang ano mo? Kumusta si nanay, si tatay mo? Kumusta ang finances mo? Tama. Tama po ba mga kapatid? Uma-attend ka ba ng cell group doon sa campus? Kinukumusta ka, yung spiritual maturity mo, mas mahalaga po yun. Kasi yung dito, hindi tayo makapagkumustahan. Tama po ba mga kapatid? So kunyari, ilan tayo dito? 60 ba? 70 or 80 or 90? No? Kung simulan ko natin, Reggie, kumusta ka? Hana, kumusta ka? Ay naku, maubos na yung oras natin, hindi ko pa nakumusta lahat. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? So hindi, ang big group is not an ideal place for discipleship. Ang ideal place for discipleship is cell group, small group. Kasi doon tayo nang nanalangin ng bawat isa. Huwag niyo talagang kalimutan ang pag-attend ng cell group. Amen po mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, nawawala ka na. Hindi na ka na naka-attend ng cell group. So yun po mga kapatid. Okay, now let's put the definition ng cell group. Ito po ang definition ng cell group. Basahin po natin. May ano ba? Ay, sulat niyo ba? Okay, tama. Salamat Ang galing po ng ating, anong tawag sa atin? Visual. Yes, palakpan po natin ang ating visual. Yes. Yes. Si Jadelyn, na minsan masama ang loob sa akin, nariwin din po mga kapatid. Pag nag-schedule ng dedication ng bata, hindi ako pinapakain. Hindi, pinapakain talaga. Si Jadelyn, si Joanne, at saka si Jared. Thank you sa inyong tatlo. Palakpan po natin sila. Yeah? Of course, malamang may kasama pa kayo. May kasama pa kayo, di ba? Si Fatima, ba? Kasama nyo rin, Pat? Nag-absent lang ngayon kasi nag-special number. Okay, basahin po natin. A group of 3 to 15 people at the count of 3. 1, 2, 3, go. Cell group is a group of 3 to 15 people meeting weekly for the purpose of evangelism, community,
spiritual growth, which leads to disciples making more disciples that lead to multiplication of cells. No, so far yun po ang pinaka-comprehensive na definition ng cells. Cell group na akin pong nakita. Si Joel Comiskey po nagsabi niyan. So ang cell group daw pala ay 3 katao hanggang 15 katao. Hindi pwedeng masyadong marami. Are you with me? Are you with me? Kasi ang goal pala ng cell group ay purpose of evangelism. Oh, nakatikim ka ng Jollibee. Are you with me? Are you with me? Ilang si Ate Lorette. Nakatikim ka ng Jollibee. Anong gagawin mo? Siyempre, bahagi mo sa mga, alam mo, ang Jollibee, ang sarap talaga. Are you with me po mga kapatid? Ang bagay na nararanasan natin, na-enjoy natin, nasasarapan tayo, maganda sa ating buhay, binabahagi natin. Are you with me po mga kapatid? Hindi pwedeng hindi. Yun po yung normal natin. Tama po ba mga kapatid? May bagay kang natuklasan na maganda, isi-share mo talaga yan. Dapat hindi pwedeng hindi. So natuklasan mo na si Lord is the best sa buhay mo. Hindi mo pwedeng hindi i-share siya sa iba. Are you with me? So bakit tayo nag-invite ng tao sa cell group? Kasi marami tayong naranasan kay Lord at mararanasan pa kay Lord na gusto nating maranasan ng iba. Tama po ba mga kapatid? Pag hindi natin ginawa yung naranasan mo yung magandang karanasan, di mo sinare sa iba, selfish ka. Tama po ba mga kapatid? Tama? Pero hindi tayo selfish eh. Yung bagay na naranasan natin, hindi pwedeng hindi i-share. Tama po ba? So, purpose of evangelism, kaya nag-i-invite tayo ng guest sa cell group. Nag-i-evangelize tayo doon kasi kung anong naranasan natin, gusto nating ibahagi. Pinapanood ko si Pau kanina, hirap pigilan ng oras eh. Amen po mga kapatid. And by the way, may oras tayo. Tama naman po yun. Kadalasan din po ako, nagsusobra sa oras. Hindi ko ginajustify yan. Pero guide po natin yan. Siyempre, pag may bagay naman talaga na mahalaga, hindi mo pwedeng pigilang i-share, naintindihan mo natin, R is our guide. Tama po ba mga kapatid? Kaya okay lang, nalaon na tayo magtapos. Wag naman. Sabi mo sa tayo, wag naman. 12:59 lang. Wait, tinetrain ko po tayo na pag pumunta tayo ng church, dapat wag lagi yung pastor, sobra naman. Dapat pag pumunta tayo sa church, we go there for worship. Amen. Para bang ang mindset, Lord, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay ko ngayon, have your way. Kung mahaba ang message si Lord. Tama po ba mga kapatid? Kung maiksi, di maiksi, which is hindi nangyayari. Amen. Ano pong mahalaga? Maka-church or maranasan mo ang ganang message ni Lord? Ano pong mahalaga? Tama po ba? Anong halaga? Quality or quantity? Of course, quality. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Okay, so sanayin natin. Pag sa church at paglilingkod kay Lord, wag lagi yung time. Of course, naintindihan ko naman, may time element naman talaga. Kaya nga, nakaprogram yung ating service eh. Pero, kung si Lord ang sentro ng panambahan natin at kay Lord itong church, kay Lord tayo, pwede bang mag-extend siya? Of course, pwede. Kanya nga eh. Madalas kasi dinidiktahan natin si Lord. Tama po ba mga kapatid? Parang masama yata ang tingin nyo sa akin. Amen. Alam kong hindi. Amen. So balik na, community. Ano pong community? Yung kinukwento ko gahapon ni Fatima, no? At saka ni Ate Bel. Ayun lang sinasabi. And grateful po lagi ako. Parang sobra na sa tingin ko yung pasasalamat nila sa akin saka sa atin. Pero totoo naman talaga kasi. So pag pinakinggan mo si Ate Bel, na sa tingin ko ay gumaganda na. Amen po mga kapatid. Wala akong pinapahiwatig doon pa. Wala akong... Yan ba? Sabi mo pa na... Sabi ni Fat kagabi, no? Maganda po ang relasyon namin ni Papa. Di ba? O, wala pa akong pinapahiwatig doon natin. Papa, parang nang-iintriga ka na naman dyan sa likod. Ang tawag pong community, ibig sabihin malaliman na relasyon. Are you with me? Ganito po ang maraming tao. Ang maraming tao pag pumunta sa church, ang gusto nila yung strengths lang. Sabi natin strengths. Hindi nila ma-stand yung weakness. Okay, explain ko ha. Pupunta sila sa isang organisasyon, sa isang church. Gusto nilang yung nakaka-bless. Once na nakakakita na sila ng nakakatisod, ang
automatic. Mas mabilis pa sa alas 5 train na aalis. Ay, ganyan ba yun? Ganyan ba yung pastor? Ang haba mag-preach. Are you with me po mga kapatid? Ganyan ba yung pastor? Tumatansik yung laway. Ang napapansin po, yung mga kulang. Ang katotohanan sa buhay po natin, walang perfect. Are you with me? In this side of heaven and in this side of eternity, wala pong perfect dito. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. So dapat ang concept, ang church, ang ibig sabihin ng church, people. Ano po ang church? Tao. Ibig sabihin ng church, hindi siya building. Ang tawag dito, church building. Pero ang church itself ay people. Ang tao, hindi tayo magiging perfect hanggang pupunta tayo ng langit. Kaya pini-perfect tayo dito ni Lord unti-unti para pag-graduate natin for eternity, perfect na tayo. Nagigets po mga kapatid, kamukha na ni Jesus. Are you with me? Pero dito, marami pang imperfections. Ang maraming tao, ganun, pupunta sila sa church, hahanapin ang imperfections. At pag nakakita ng imperfections, grabe, ang bilis pa sa alas 4 train. Yung LRT ba? Are you with me? Alis ka agad. Alam niyo po, pag ganyan ang ating mindset, we will be missing a lot sa ating buhay. Kasi ang church punong-puno ng tao at ang tao punong-puno ng kahinaan. At ang goal ng church ay hindi magkaroon ng parang perfect na tao. Ang goal ng church para ma-disciple talaga. Para mag-grow yung tao. Para maalis ang mga kahinaan at lalabas ang mga kalakasan. Are you with me? Ang tawag doon, process. Sabi natin, process. Parang sa pamilya, kunyari sa pamilya, meron ka bang tatay na perfect na tatay? Wala. May nanay ka bang perfect? Wala rin. May lola, lalo na yung lola, hindi rin perfect. Are you with me po mga kapatid? Are you with me po mga kapatid? Tama. Lalo na si lolo. Minsan uyanin na. Tama po ba mga kapatid? Si apo, wala pong perfect sa family. So kung ganito ang mindset natin, si tatay, grabe naman si tatay, lasinggero, nagwala, binugbog yung pusa. Mula ngayon, hindi na ako kasama sa pamilyang Bestidas. Ay kung ganyan po ang attitude mo, mauubusan ka ng pamilya. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Ay, nakita ko si nanay, grabe, nagsismis. Mula ngayon, hindi na ako kasama sa pamilya. Abay, mauubusan ka talaga ng pamilya. Anong gagawin natin? Tiyagain. Sabi mo sa tabi mo, tiyagain. Ipanalangin mo yung weakness. Tulungan mong maging strength yung weakness. Yun po dapat. Ganun po ang church. So bilang pastor, araw-araw po ako nakakita ng weakness ng members. And hindi ko yan minamasama. Kasi yun po yung church eh. Dati hindi ko rin naintindihan ng gusto. Nung bata akong pastor, at makapal ba ang buhok? Amen. At kung bakit numipis, dahil sa inyo. Hindi po. Tuwing nakakakita ko ng weakness, sabi ko, pambira naman itong leader nito. Dapat matino na ito. So minsan hindi ako nakakatulog. Sabi ko, pambira naman itong leader nito. Parang kamukha ng dinidescribe ko mga tao, ganun din ako. Para bang gusto kong makita yung strengths ng tao, hindi nga ganun ang church eh. Are you with me? Are you with me? Anong dapat? Tiyagain mo yung weaknesses ng iba kasi ikaw marami din. Tama po ba mga kapatid? At paano siya nakakorek? Sa magitan ng discipleship. Sa magitan ng devotion. Sa magitan ng cell group. Kaya may cell group eh. Kasi nandun po yung spiritual growth and maturity. Huwag na talagang alisan yan. Kaya marami pong pupunta lang sa church, walang discipleship. So, gumaganda lang yung kanilang mukha, gumaganda lang maglinggo. Ang puro na hindi nag-grow yung kanilang character. Paulit-ulit sa problema, bagsak sa ganitong problema. 10 years later, bagsak pa rin sa ganitong problema, hindi niya makukonquer kasi hindi nag-grow yung kanyang discipleship. Are you with me? Pero kung nag-grow ka, kamukha ng testimony ni Pat at saka ni Ate Belga, di ba? Nag-grow. Yung dating hindi nakonquer na. Yung dating problema, na-turn around na. Nagiging blessing na. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Yung dating sirang buhay at sirang pamilya nare-repair na at nata-turn around na. Ganyan po ang discipleship. Amen po? So mahalaga po yun. Kaya na lead to disciples who make disciples and lead to multiplication of cells. Bakit nag-multiply? Bakit nag-increase ng cells? Kasi nakikita natin, nag-change ng maraming tao yan.
Pag nagli-lead ka, hindi lang na-change yung mga umaaten. Ikaw na leader, nag-change ka rin. Minsan na-miss yung mga tao. So, Pastor, parang alakas-lakas mo. Alam ko ang pinagdaanan. Pero hamaan ako sa paglago ninyo. Alam mo kung anong sikreto? Wala naman talagang sikreto eh. Dahil sa marami kong problemang hinarap, tinulungan yung ibang tao, ako din nag-grow. Dahil kaka-disciple ko ng mga tao, hindi lang yung mga tao nag-grow sa kanilang disciples, ako din nag-grow. Ang leader, pag nagdi-disciple, nag-grow. Are you with me? Parang sa school yan, nag-grow ang estudyante, tama. Pero sino nag-grow? Yung mga teacher. Kasi ang teacher, bago ka magturo ng subject, kakabisaduhin mo muna. Aaralin mo, papraktisin mo, gagawa ka ng outline, gagawa ka ng PowerPoints. Are you with me? Are you with me? Ituturo mo minsan, ituturo mo twice, ituturo mo 5 times, 10 times, 20 times. Kakaturo mo, hindi ka lang nagtuturo. Ini-incorporate mo rin yung teaching sa buhay mo at ikaw din nababago. Ang higit na nag-change, nag-improve, hindi yung student, yung teachers. Teacher ako eh. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? So ganun din po sa discipleship. Kaka-disciple ko, mga tinuturo ko, nag-register sa akin more and more kasi napansin ko yung pag tinuturo ko, hindi ko ina-apply pala. Amen. So kaka-disciple, kaka-share ko, ito namang lahat na ito, na-apply ko na. Na-apply ko, nabago din buhay ko. Yung halang, yung nipis ng buhok, hindi na bago. Amen po mga kapatid. Kaawaan nyo naman ako. Say amen. Malinaw po mga kapatid? So anong number 1 goal natin for 2026? Establish more cell groups. At bakit tayo mag-establish ng small cell groups? Sapagkat doon nahuhubog ang buhay ng mga tao. Nahuhubog mga estudyante, nahuhubog pamilya. Amen! Tayong mga leaders nahuhubog din. At kailangan pa nating mahubog pa. Malinaw? And number 2, vision for ministry. Increase, come on, read with me. Increase our finances. This has been my mantra for the last few months now kasi nakita ko po, sabi ko kung 58 years old lang ako, kung naturuan lang ako mag-save sana, siguro multi-millionaire na ako ngayon. Ang problema, hindi ako natutong mag-save. Yung pera ko, ubos din kaagad. Are you with me? No, you're not with me. Are you with me po mga kapatid? Pinapanood ko rin po si Janet, si William, pinapanood ko ang kanilang Of course, hindi lang kayo nagle-learn sa akin, I'm also learning from you. Are you with me? Ganon ang learning, both ways yan. Tama po ba mga kapatid? Pag nag-disciple ka, hindi lang disciple natututo sa'yo, natututo ka rin sa disciple mo. Tama po ba? So si Janet, pag-uutusan ko yung net, sabi ko, pag-arrange mo nga yung ating trip doon sa Subic. Opo, pas. So, opo, pas lang lagi ang sagot. Amen po mga kapatid. Maghahanap po yan ng ng mga discounted na hotel ba, mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Maghahanap ng discount. Sa dami ng pera ni William. Amen po mga kapatid. Amen. Si Janet naghahanap ng katiting yung pwedeng discount. Hahanapin talaga. Noong una, hindi ko maintindihan. Naintindihan ko na. Naawatan niya. Amen, mga kapatid. Amen. Naintindihan ko na. Ganun pala yung mga taong marunong sa pera. Yung pag-iingat sa pera, disiplina nila. Are you with me? Are you with me? Tayo hindi. Pag may pera, ubos na kaagad. In fact, wala pa tayong pera. May nakaschedule ng bibilin eh. Tama po ba? Yung quote doon sa SM, bibilin ko yan pag nagkasahod. Yung Nike na bago sa SM. Babalin. Di ba? Wala ka pang sahod. May assignment na yung pera mo kung saan pupunta eh. Kaya walang nangyayari talaga eh. Walang nangyayari sa pera natin. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Tama? Pero kung nag-iisip ka kagad, kunyari magsimula kayo, mga 20 to 30 years old yung iba sa inyo, or 15 to 20, ano kaya kung magkaroon ka na ng bangko? Tapos, every month, kunyari, o kaya na quarter, every 3 months, magdideposito ka. Ay, gawin mo talaga kahit konti. Ang mahalaga, meron kang practice. Are you with me mga kapatid? Magdeposito ako ng 5% ng aking income. 5% lang. Di ba? Habang na-deposit mo, 1 year time, hindi lang yun marami, kundi yung tinatawag nilang compounding interest. Ano po yun? Ang tawag na ni Albert Einstein sa compounding interest, the 8 wonders of the world. Ibig sabihin, hindi na-amaze. Yun po yung sekreto ng mga mayayaman. Hindi lang sila nag-iipon ng pera sa bangko, kundi ini-invest nila. Ini-invest sa real property, sa lupa. Ini-invest sa
yung nagmo-multiply yung pera, yun po yung susi kung bakit ang tao yung mayaman. Are you with me? Pero ang isang importanteng building blocks noon ay magsisave ka. Sa atin, tuwing may pera nga, one day millionaire ka, hindi talaga makakasave. Pero ang iniisip mo kagad, di ba sa atin kasi forma tayo no? Hindi kayo, no? Yung katabi nyo. Amen po mga kapatid. Sa atin talaga forma no? No, parang gusto natin formang mayaman. Dapat hindi. Dapat talagang i-goal natin maging mayaman. Amen po ba mga kapatid? Hindi lang formang maganda, dapat talaga maganda. Amen po mga kapatid. Formang matalino, dapat talagang matalino. Amen. Hindi formang magaling, dapat talagang magaling. Amen. Formang mabait. Uy, malabo yata yan, delikado yan. Dapat talagang mabait. Tama po? Hindi dapat yung forma, dapat yung totoo talaga. Amen. Kung marami kang pera, marami kang disciples na matutulungan. Gusto mo bayaran ang tuition fee nila Tama po ba mga kapatid? Mga kamag-anak kang matutulungan. Kung gusto mo yung mga nieces mo, mga nephews, tulungan mo mag-aral. Tama po ba mga kapatid? Maraming pwedeng paggamitan yung pera. Ang problema, wala tayo nun. So, ipon. Sabi mo sa tabi mo, ipon. I-master natin yung finances. Ito po yung goal natin, i-master yung finances. Ito talaga, ipipreach ko talaga ito 2026 ng more and more. Sabi mo sa tabi mo, more and more. Talaga, no? Pupush ko talaga kayo mga kapatid. Paramihin natin yung mga CEOs natin, paramihan natin yung workers, at paramihin natin yung mga savings natin. Amen po mga kapatid. Diba? Mamihan konti. May savings na tayo. Pwede na tayong mag-start ng business. No? Kunyari, 2-3 ka-leaders, magsimula sila ng coffee na nagsiserve ng Milo. Amen. Coffee shop. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Tama. Dalawang leader kunyari, nag-sosyo sila, no? Nag-start ng business. Di ba? Nag-business ng balot. Ang tinitinda, Penoy. Amen, mga kapatid. Gets po, mga kapatid? Start small. Sabi mo, start small. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Pakilagay po natin. Basahin po natin ang verse nito. Maganda po yung verse na po. Ulit ko itong binabasa. I love this verse so much. Basahin natin. 1, 2, 3, go. But remember the Lord your God. It is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today. Ito po, ang context nito, yung mga Israelites na pinangakuan ng Lord ng Abrahamic covenant. Sabi niya kay Abraham, Lord, umalis ka rito sa lugar na kung saan ang mga tao sumasamba ng mga nito at Diyos-Diyosan. Wala silang takot kay Lord. Pumunta ka doon sa promised land that I have designed for you to go. And sabi niya, iwanan mo ang pamilya mo, mga tatay, mga magulang mo kasi sumasamba sila ng maling Diyos. Sabay ka para magbuo ka ng sariling pamilya na sumasamba sa tunay na Diyos. Sabi niya, pag ginawa mo yon, ipagpapalain kita. At maraming tao, mga bansa, pagpapalain dahil sa iyo. Ang tawag doon, Abrahamic Covenant. Anong tawag? Pinangako ni Lord. At dahil tayo anak ng Lord, kung anong pinangako ng Lord kay Abraham, pinangako din ni Lord sa atin. Galatians chapter 3, verse 29. Pakilagay lang quickly, please. Galatians 3:29. Kabisaduhin po natin ito kasi yung Abrahamic Covenant, makikita natin yon sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. And then yung application nun, makita natin Galatians chapter 3, verse 29. So i-connect nyo lagi yung dalawa na yan. If you, come on, read with me. 1, 2, 3, go. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So pinangako ng Lord kay Abraham, sabi niya, pagpapalain kayo. Nagkatotoo po ba yun? Nagkatotoo. Si Abraham hindi lang mula sa hirap, naging mayaman, hindi lang siya mayaman, mayaman na mayaman. At kanyang mga anak, mayaman na mayaman. Totoo po yung pangako ng Lord. Are you with me? And sabi niya po dito sa New Testament, sabi niya, kung ikaw tumanggap mo si Lord bilang Panginoon tagapagligtas, kamukha ka ni Abraham, seed ka na rin ni Abraham. Are you with me? Tinanggap mo na po ba natin si Lord? Sabi mo sa tabi mo, matagal na. At dahil matagal na nating tinanggap si Lord, seed din po tayo ni Abraham. Descendants tayo ni Abraham. At dahil seed and descendants tayo ni Abraham, kung ano ang pinangako ng Lord sa kanyang kayamanan, pinangako niya rin sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng heirs. Are you with me? Are you with me? Ano ba sa Tagalog ang heirs? Tagapagmana. Yes, thank you very much. Tagapagmana kung ano yung pinangako ng Lord. At si Lord, hindi lang siya nangangako. Pag nangangako siya, totoo yan. Are you with me? Are you with me?
Malamang yung katabi mo pinangakuan ng hindi tinupad. Amen, mga kapatid. Sabi mo sa tayo mo, Pero si Lord, pag nangako, totoo siyang nangako. Tutuparin niya. Amen po, mga kapatid. Amen. Nawala tuloy ako. Balik tayo sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sabi niya, but remember the Lord your God. So during this time, nandun na sila sa promised land, nag-enjoy na sila ng milk and honey. Lahat ng kanilang pagtatanim, grabe ang bunga, dami na, abundant na ang kanilang buhay. Sabi ni Lord, so, tuwing tatanim sila ng kamote, ang daming kamotis. Tatanim sila ng santol, konting tanim, grabe po yung bunga. Grabing blessing, grabing abundance. Sabi ni Lord sa kanila, remind sila, remember the Lord your God. Siya sabi niya ang nagbigay sa inyo ng kayamanan. Hindi po kayo nagtanim kayo, naghirap kayo, yun na yung bunga ng inyong paghihirap. Siya yung may-ari ng lupa. Siya yung nag-cultivate ng lupa. Habang ikaw natutulog. Are you with me? Are you with me? Siya ang nag-preserve ng seed. Habang ikaw ay naghihilik. At naglalaway pa. Amen, mga kapatid. Amen? Sabi niya, it is seed. It's the Lord your God. And then sabi niya, who gives you, come on, basahin po natin, who gives you, sige, basahin natin, 1, 2, 3, go. Who gives you the ability to produce wealth. Okay, hanggang dyan lang muna. Si Lord daw ang nagbigay sa atin ng abilidad na magkaroon ng kayamanan. So, notice nyo po talaga ito ha, i-notice nyo talaga. Hindi tayo binigyan ng Lord ng kayamanan. No, binigyan niya tayo ng kayamanan na dito sa earth. No, kasi kanya to eh. Pero binigyan niya sa atin abilidad na magkaroon ng kayamanan sa mundong ito. Ibig sabihin, ang atin pagyaman hindi nakadepende kay Lord. Kanino nakadepende? Sa atin ibig sabihin. Ibig sabihin, binigyan ka niya ng abilidad, nandyan na yung part ni Lord na fulfill na. Ang part mo, gawin mo. Are you with me? Marami pong tao ganito. Maraming tao, pag nakapag-graduate ng college, akala nila tapos na ang kanilang pag-aaral. Hindi po. Ang college degree might give you a profession, a work. Pero yung formal education, sabi nga ni Jim Rohn, yung formal education will give you a living. But self-education will give you a fortune. Are you with me? Kung nakasalalay ka lang sa college education mo, anong tinapos mo? Teacher. Anong tinapos mo? Architect. Anong tinapos mo? Ano pa ba? Engineer. Ay hindi ka masyadong yayaman doon. Malamang hindi ka yayaman. Nakita niyo ba maraming college graduate? Tama po? So, may trabaho nga, pero ubos lagi yung kita. Tama po ba? O ako lang nakakapansin? Minsan pansinin din po natin. Ibig sabihin, malinaw sa mata natin na maganda ang college education pero hindi po yun nagpapayaman. So dapat ganito. Pagkatapos mo mag-aaral ng college, tuloy-tuloy ka sa pag-aaral. So, kunyari, nagtatrabaho ka na kasi graduate ka na ng college, 8 to 5. Dapat yung 5 to 8 mo, mag-learn ka ng bagong skills. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Ibig sabihin, 8 to 5, nagtatrabaho ka, kung nagtuturo ka, kunyari, teacher ka, yung 5 to 8 mo, yung hapon, umuwi ka na ng bahay, huwag mong sayangin yan. Maraming tao sinasayang yung panahon pag-uwi. Pagod kasi ako pahinga naman. Kape nga dyan, lakay. Wala na nga eh. Are you with me? Bakit? Kape na Milo. Amen. Tapos magpapahinga 3 hours, 4 hours. Tapos pagod. Hirap ng trabaho. Kinabukasan, gising naman. Walang mangyayari sa buhay natin pag ganyan. Ang tawag dyan, maintenance lang. Anong tawag? Ano kaya pag uwi mo, alas 5 ka umuwi, alas 5:30, ano kaya manood ka ng video? Paano magsimula ng business na balot? Amen. Amen. Pag-aralan mo, one month. Malamang 1 month time na yan, matututo ka. Tapos simulan mo. Pag nagsimulan ka, marami matututo. Tama po ba mga kapatid? Dapat ganun po yung mindset.
Are you with me? Hindi po kasi ganun ang mindset ng marami. May kasalanan din ako. Hindi ko kayo in-educate eh. Hindi ko rin kasi alam. Sabi mo sa katabi mo, kasalanan pala ni Pastor. Sa kanila ra. Amen. Amen. Tama ba itong sinasabi ko mga kapatid? Magkakaroon ba tayo ng maraming pera nang walang gagawin? Wala. Hindi tayo magkakaroon. Magkakaroon tayo ng pera nang hindi po natin pinag-aaralan? Hindi. Hindi. Tama po ba mga kapatid? So, kunyari, nagpa-practice ka ng profession mo, huwag ka lang profession, pagtas uwi, tulog, pahinga. Aming tao, ang galing magpahinga eh. Taga-PMA ba? Pahinga muna, anak. Are you with me, mga kapatid? Huwag ka magtrabaho sa PMA. Anong pong definition ng PMA? Pahinga muna, anak. Sabi ng ba, punta mo na ako sa travel mo na ako because I deserve this. I deserve this. Wala ka pang naiipon, deserve this ka dyan. Amen po mga kapatid. Ipon ka muna. Are you with me po mga kapatid? Pag marami na, saka mo deserve na. Tama po ba mga kapatid? Huwag kong sapatos na bago ka agad. Huwag pa naman yan. Ako dati, pajama ka agad. Hindi na, wala pang pera. Pajama na ka agad doon sa ukay. Naka-schedule na. Huwag mo na yung deserve. Are you with me po mga kapatid? Amen. Ganyan kaya ang utak ng mga no. Hindi, dapat kong enjoy, no? Mag-coffee muna ako kasi I deserve this. Ang problema, nagiging lifestyle yung I deserve this. Kaya walang naipon. Are you following? Pwede bang ipunin natin ang ating mga pera at talagang totoong magpayaman? Okay, alam nyo, hindi pa ako masyadong mayaman, pero payaman na rin ako. Amen po mga kapatid. Hindi, payabang pala. Yan, sina William, mayaman, sina Ate Loretta, mga idol natin yan. Amen po mga kapatid. Now, yung mga tinuturo ko ito, alam nila yan. Kabisado nila yan. Tama ba, te? Pinractice nila ng matagal yan. So, di bale, may nauna na. Hahabol tayo. Amen po, mga kapatid. Amen? Hindi. Tama, hindi naman ito paligsahan eh. Tama po ba, mga kapatid? Ang goal natin, hindi magiging mas mayaman kaysa katabi. Ang goal natin, ma-maximize ang potential. Salamat sa mga nauna. Hindi tayo nakikipag-compete sa kanila. Salamat, may ehemplo tayong susundan. Tama. Yung style ni Ate Janet daw, pag may pupuntahan, hanapin talaga yung discount. Hanapin pa yung discount na na card. Grabe. Sabi ko, dami naman itong pera. Kasi nga, discipline nga eh. Are you with me po mga kapatid? Sa atin, hindi. Splurge. Alam mo yung splurge? May konting pera, yung pinakamahal na restaurant. Tama po ba? Yung pinakamahal na pagkain. Ay, lagi. Ang galing natin sa pag-ubos ng pera talaga. Yan ang sakit natin. Alam mo po kung hindi ka marunong mag-handle ng pera, hindi ka talaga magkakaroon. Tama ba? Mali? The thing that you don't respect will not come to you. No? Pag hindi mo nire-respeto yung pera, hindi ka magkakaroon ng maraming pera. Gets? Para sa akin, hindi ko pinangarap na maging mayaman. Mali ako. Dapat pinangarap kong mayaman kasi ang aking Diyos mayaman. Ang identity ko mayaman. Tama po ba mga kapatid? Tama po. So dapat mag-manifest yan. Ang problema, huli ko natutunan ito eh. Kakaalam ko lang eh. Di ba, sama-sama tayong mag-learn. Okay po ba yun mga kapatid? Are you with me? Dati-rate, pag nag-PPID ako, libre dito, libre doon kasi mahal ko disciples. Okay naman po yung ganun. Pero hindi ko naman disciple para mang-libre. Di ba? Pwede mang mani lang. Are you with me po mga kapatid? Pwede mang pinikpikan lang. Amen po mga kapatid. Are you with me? Are you with me? Pwede ba mang-date ang mag-asawa na pinikpikan lang? Pwede. Bakit? Kinakalang hotel. Hotel na pag ka na. Pag maayos na. Are you with me po mga kapatid? Tipid-tipid. Tama. Masterin natin yung pagtitipid. Masterin natin yung paghawak ng pera. Are you with me? Masterin natin pag-deposito ng pera sa bangko. Ugaliin mga kapatid. Quarterly hanggang sa magiging monthly. Hanggang sa magiging every sahod may iniipon ka. Hindi mahalaga yung malaki. Ang mahalaga, disiplina kang nag-iipon. Are you with me? So pag may naipon ka na balang araw, may pera ka pang invest. Tama po ba mga kapatid? And by the way, don't invest in anything that you don't understand. Oh, ito malaki ang kitaan dito. Kaya na tayo na-scam eh. Huwag kang mag-invest sa bagay na hindi mo naiintindihan. Are you with me? Are you with me? Okay, so yun po mga kapatid. Malinaw po ba? Lahat tayo magpayaman. Okay po ba mga kapatid?
Amen. Pastor, hindi yun ang goal ko. Ay, huwag ka nang pumunta rito. Ay, hindi. Hindi. Biro lang. Amen. Gusto natin lahat po, gusto natin umangat ang ating buhay at ang ating finances. Malinaw po, mga kapatid? Amen. Bakit? Marami tayong tutulungan tao. Marami tayong paglilingkod kay Lord. Amen po. Amen. Number 3, last. At wala na akong oras. Amen. Ano number 3? Focus. Focus on the vision for promotion to empower believers, disciples for greater impact and success. Meron tayong tinatawag na vision for promotion. Parang sa trabaho, pag pumunta ka sa kumpanya, dati pag nagtrabaho ko sa Procter & Gamble Philippines, ang trabaho ko doon, production technician. Ganda ng title ko, no? You with me? Pero ang trabaho ko, tagagawa ng sabon. Amen? Tagatimpla ng sabon. Amen? Pero ang title ko, production technician. So, tapos nakikita ko po doon, pag tumatagal ka, nagiging regular ka. Pag regular, nagiging team leader, ganyan. So, may promotion kami. Tapos sa katagalan, magiging manager. Sabi ko, sir, anong next doon sa manager? Yung nung nagpipito-pito kasi, ganun sa amin, nag-order, nagbabark ng order. Anong posisyon? Sabi niya, siya yung Vice President for Operation. Ibig sabihin, Vice President, may President, oo. Pero yung Presidente, nasa Amerika. Ganun po ba? Procter & Gamble Philippines, American company yun. So yung nga po, may promotion sila. So sabi ko, hindi po, pumasok lang ako ng 1 month. Ano po ako pumasok? 1 month. Pero nangangarap na ako magiging regular. No, na 3 months ako, 6 months, and then magiging probe, 11 months na mariregular na ako. So pangarap ko, maging regular, and then pag na-regular ako, ganito, step. Bakit ako nangangarap ng promotion? Kasi hindi ko lang ako nagtatrabaho eh. Gusto ko ma-maximize ang aking buhay. Are you with me? Are you with me? Sa trabaho, ganyan. Sa church, dapat ganyan din. Ang goal natin hindi, umattend ng church sa gisad. Ay, hindi ko yun dapat ang goal. Umattend tuwing linggo. Ay, hindi lang dapat yun ang goal. Mahina yan, hindi po yun compelling na goal. Dapat ang goal compelling. Ano po dapat ang goal? Ibig sabihin, may laman, may dahilan. Are you with me? Bakit ka nag-aaral? Walang magawa sa buhay. Ay, hindi ka magsisikap. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Bakit ka nag-asawa? Kaibigan ko nag-asawa. Nagigets ba, mga kapatid? Dapat may compelling reason ka kung bakit mo gagawin ang isang bagay. Are you with me? Are you with me? Ba't ka nag-church sa Calvary? Para samahan yung invites ko. Tama po ba? Compelling reason yon. Tama po ba, mga kapatid? Para mag-disciple. Are you with me? Para mag-equipping track. Bakit? Para ma-maximize ko potentials ko. Para makapaglingkod ako kay Lord. Balang araw, magiging cell group leader ako na naging pinipreach ni Pastor. Na dumadating na ang laway niya sa akin. Kakainis. Amen. So, dapat may compelling reason. So, ganun din po sa trabaho, meron po tayong vision for promotion. Letter A, attender. Anong letter A? Attender. So, yun po, mga tao, okay, wala namang problema sa pag-attend. Please, salamat sa inyong pag-attend. Sabi mo sa tabi mo, salamat talaga. Pero nga po, hindi lang po doon nagwawakas. Dapat tumatalon. Ibig sabihin po, humahakbang. Pangalawa po, mga kapatid, ay attender. Pangalawa po ay cell members. Anong pangalawa? Cell member. Ibig sabihin, nagiging member ka ng cell. So kasi nga po, yung cell group, napakahalaga yan. Isang napakahalaga po nating strategy yan sa church. Nakakapunta naman kami. Sigurado po ako nakakapunta. Kung kayo ay nandito sa Baguio, nakakapunta kayo ng ibang church. And it's okay. Sabi mo sa tabi mo, it's okay. Ako, kung hindi po ako pastor, aralin ko muna ang mga churches bago ako mag-commit. Are you with me? Are you with me? Hindi ako pupunta sa church na mag-commit ako sapagkat malapit. Hindi Pipiliin kong church na tutulong na ma-maximize ang aking buhay. Are you with me? Tama? Hindi ka pupunta sa school kasi malapit. Bakit ka nag-aaral dyan? Kasi malapit. Anong kurso mo? Secretarial course. Maganda din man yun. Bakit secretarial kinuha mo? Ano ba dapat gusto mo? Engineering. Engineering pala gusto mo. Bakit secretarial kinuha mo? Kasi wala silang offer ng engineering.
Kung wala silang offer ng engineering school ko, hanap ka ng school na nag-offer ng engineering. Tama po ba, mga kapatid? Huwag kang pupunta sapagkat malapit. So doon sa church, huwag ka pupunta sapagkat malapit. Are you with me? Hanap ka ng church na magmamaximize ng iyong potential. So kung gusto mo ng church maganda, magara, malamang ang Calvary hindi para sa'yo. Are you with me? Are you with me? Kung naghanap ka ng pastor na very, very refined, malamang ang Calvary hindi para sa'yo. Kasi minsan ang pastor, bara-bara dito. Amen po mga kapatid. Patalasik pang laway, although hindi nakakarating sa'yo. Amen po mga kapatid. Tama. Tama po. So ganun po talaga dapat piliin. Alam niyo bang pagpili ng church, kamang pagpili ng mapapangasawa? Mahalaga ang church. Are you with me? Dati po anak ako ng pastor. Napariwara po ako, drug addict ako eh. Diba? Mali yung church na napili ko eh. Tama, yung church namin walang discipleship. Magaling ang papa ko pero walang discipleship. Punta ako sa Tondo, Manila. Grade 1 lang yung ang pastor ko. Pero grabe, disciple ako. June, anong oras ng trabaho mo? Third shift pastor. 11 to 7 po ang trabaho ko. Gabi. Agan ba? Sige, puntahan kita. Anong oras na natutulog? Tulog na ako pag uwi ko. Anong oras ka nagigising? Alas 3 po, mga alas 2. Sige, puntahan kita bukas. Samahan mo ko. Puntahan ako bukas. Sama ka sa akin. Sabi sa akin, sama. Sinama ako doon sa Bible study niya sa Moriones. Doon sa Tondo po ako nakatira eh. Moriones. Pagkatapos, inintroduce ako sa mga nagtitinda ng isda. Na mga babae nagtitinda ng isda. Sabi niya, mga kapatid, meron tayong guest speaker. Are you with me po mga kapatid? Napilitan po ako dahil sinalang po ako. Discipleship yun eh. Are you with me? Are you with me? Hindi lang ako pinreach siya ni pastor. Sinasama niya ako. Sama ka sa akin. Sinasama niya ako. Pagkatapos sinasalang niya ako sa paggawa ng ministry. Discipleship ang tawag doon. Ang tatay ko ang galing-galing. Masteral degree yan. Nagtuturo sa mga schools. Ang galing ng tatay ko. Number 1 debater ng Central Philippine University yan. Ang galing ng tatay ko. Pero nga po, dahil walang discipleship sa amin, hindi ako na-disciple. Drug addict ang labas ko. Napunta ako ng Maynila. Ang pastor ko simple lang eh. Grade 1 lang talaga inabot ni Pastor Carbonil eh. Pero grabe siya mag-disciple. Personalized ang discipleship. So naintindihan ko, mahalaga pala sa church ang discipleship. Are you with me? Are you with me? Sabi ko, pag ako'y nagpastor balang araw, hindi pwedeng walang discipleship. Tama po ba mga kapatid? Hindi pwedeng ang pastor na magaling lang nag-preach. Kung walang discipleship, walang mangyayari sa tao. Kasi kung magaling sa preaching lang, Amen, pastor! Ang problema, Monday to Saturday, wala kang gagawin. Are you with me? Tama po? Kumakain ka na i-bless ka. Ang problema, wala kang gagawin kay Lord kasi hindi ka na-disciple. Tama po. Salamat na lang din-disciple ako ni pastor. Ito po yung number 1 natin dito sa church. Discipleship talaga. So lagi ko yung laging pinipreach ng leaders yan. Buhay nila yan. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? So umaattend ka, salamat sa pag-attend mo. Pero dapat makapture mo yung vision na ba't ang buhay mo gagamitin ng Diyos. Sapagkat mahalaga ang buhay mo. Amen? So cell member number 3 ay disciple. Sabi natin disciple. So doon sa pag nagiging member, umaattend ka na, nag-invite ka na rin. And then balang sasabihin, magpunta ka na encounter ha. Tapos sa encounter, mag-post-CGR ka, mag-SL1 ka. Ang tawag doon, disciple. Amen po mga kapatid. May pinapagawa sa'yo, pinapatrain ka kasi kailangan kanyang tumulong doon sa cell group at saka sa kanyang network. Yun po talaga. Are you with me? So pangatlo ay cell leader. Ito po yung natin dito ang pinakamahalaga nating tao dito sa ating church. Cell leader, lagi pong ina-awarda natin yan. Tuwing taon, may honoring the leaders. Ano lang pinaka-sentro, pinaka-huli nating award, pinaka-prestigious na ina-awarda natin, cell leader. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Siguro po may mga 50, 60 na cell group tayo dito. Mga cell leader siguro natin, mga 70, 80. And yun po yung dahilan kung bakit lumalago at lalago pa ng gusto yung ating church. Are you with me? Are you with me? So yung iba, akala nila ang ating church lumalago dahil magaling ako mag-preach. Magaling naman talaga ako mag-preach, no? Pero pinag-iigihan ko din eh. Are you with me po mga kapatid? Magaling akong leader. Magaling naman talaga akong leader. Pinag-iigihan ko eh. Pero hindi po yun ang main na nagdadala sa atin. Ang main na nagdadala sa atin, yung mga cell leaders natin. Amen po mga kapatid? Sila yung ating unsung heroes. Hindi natin yan sila sinasahuran. Yung iba sa kanila estudyante, iniipon yung allowance.
Imagine nyo, estudyante ka la, first year college, iniipon mo allowance mo, na konti na nga lang, iipunin mo para makapagbili ka ng pandesal, para kung naka-cell group ka, yung mga taong atin sa cell group, may kakainin man lang pandesal at saka tubig na water. Are you with me po mga kapatid? Tama? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tinitrain mo yung taong yun. Balang araw, pag may pera na yan, ibig sabihin, maingat yan sa pera. Balang araw, pag marami ng pera yan, hindi siya gastos ng pera. Ang pera niya pupunta sa pagligtas ng kaluluwa at pag-disciples ng kaluluwa. Tamang vision yan. At yun, marami po sa atin mga yan. Marami sa kanila na sa home office, na-inspire ako sa kanilang buhay. Lagi kong pinagmamalaki yan. Nag-i-speak po ako sa ibang mga churches, ipinagmamalaki ko mga cell leaders natin. Are you with me? Yung pastor natin, ako po, na heart failure po ko, nagkaroon ng party. Of course, kahit hindi nyo i-research yan, alam nyo naman na seryosong kaso yan. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Pero bakit ang church natin continues to advance? Because of cell leaders natin. Pwede bang palakpakan po natin ang ating mga cell leaders? So, nasain po ninyo yung magiging cell leader, mga kapatid. No? It's not about title. Yung iba sa ibang churches, ang mga cell leader nila, tinatawag nilang pastor. Sa atin, hindi. Kasi sa atin, it's not about title and position. It's about what you do in the kingdom of God. Amen, mga kapatid? Purihin ka ng tao, hindi yun mahalaga sa atin. Simple lang tayo. Are you with me? Are you with me? Simple lang, t-shirt ka lang na luma. Amen? Pero bagong laba. Amen po, mga kapatid. Amen. Tapos, binabanlawan ng surf. Amen po, mga kapatid. Kasi mabango eh. Salamat. Simple lang mga kapatid, di ba? Tama? Tama po. Bakit simple? Kasi yung ating main resources, nilalagay natin sa mas mahalagang bagay. Bibili ka sana ng bagong Nike na sapatos, hindi na. Bagong t-shirt, hindi na. Kasi para may pang-merienda ka sa disciples. Mas mahalaga yun. Amen po mga kapatid? Amen? Parang hindi kayo nag-amen. Amen. Okay, tapos, completed 12, kasi si Jesus nag-disciple ng 12. So gusto din natin sundan si Zero. Ibang level yun. Lumalago ang cell leader natin, lumalago. Nag-start ng cell, 3 tao, 4 na tao. Pero gusto natin, kamukha ni Jesus, completed 12 yan. And then after that, magiging group of 12, G12 leader, no? Last year, si Ate Delia, ang network ni Ate Delia na Flourishing, sila yung nag-complete ng G12 leader, no? Amen po mga kapatid. So palakpan po natin sila, no? Salamat. At this year, marami pong leaders natin na magko-complete, no? Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Yung mga primary leaders natin. And then ang pinakamatindi natin, yung network leader, yung may mga 144 na po. So dati-rati si Ate Janet, siyang pinakauna na kapag-complete. Palakpan po natin si Ate Janet, no? Then after some time, si Ruth sumunod na, no? So complete din si Ruth. But again, nung pandemic at saka especially last year, nalagasan po tayo sa nababawasan ulit si Auntie Janet si Ruth. So, mahalaga, mag-complete lang ulit tayo. Tama po ba, mga kapatid? Please understand, hindi ito paramihan. Ang main nito, pa-influensyahan ng buhay. Tama po ba, mga kapatid? Makatulong ka sa isang tao, makatulong ka sa 10 tao, anong pipiliin mo? Of course, mas marami pipiliin mo. Ang buhay mo mag-impact sa mas maraming tao, mas gugustuhin mo yan. Are you with me? Are you with me? So, hindi ito about paramihan. Of course, mahalaga ang numbers, pero hindi ito about paramihan. It's about pa-impactan ito para sa kingdom ng Lord. Amen? Amen? Nga ako sa ating mga CEO sa ating home office, kasi nakakapera sila, inisip ko agad, trabaho ng disciples. Amen? Nag-meeting kami kagahapon sa mga CEO. Yung mga CEO ng mga 2-3 clients, grabe laging ubos yung pera. Di ba may mga clients na kayo, malas yan na doon? Hindi, Pastor, kasi kumukuha kami ng workers. Ang mahalaga, may mga work yung disciples. So minsan, konting-konti lang nauuwi ang CEO kasi nga sa halip na kanila lang, enjoy nila, binibigay sa disciples. Amen po, mga kapatid. Amen? Ganyan po tayo eh. Pag may blessing, iniisip ka agad disciples. Iniisip ka agad ibang tao. Are you with me? Amen? Okay, by the way, nangangailangan ng ating home office lagi ng workers. So, yung katabi mo mukhang matindi niyan, baka pwede na yan. Amen po mga kapatid. Yo, please understand, hindi ko kayo pinipersang recruit, no? Pinaparinggat lang. Amen. Pag may nakilala po kayo na worker na kinasa. 75 na po ang workers natin sa ating home office.
Ang pangalan ng ating company ay The Multipliers, no? May 75 workers na siya at gusto pa nating mag-expand pa ng more. Marami po doon, hindi naman marami, mga ilan po doon mga estudyante na silang nagpapaaral sa kanila. So nagtatrabaho sila part-time para sa ganun may pang-tustos sila sa kanilang tuition fees. And nakaka-inspire yung ganyan. Amen po mga kapatid, amen? Amen. Tapos magagaling po yung mga leaders natin, yung mga leaders po natin, no? Dapat ako bilang main CEO, pastor, ako po yung nagsusupervise ng operation. Pero dahil nga sa aking health condition, grabe yung mga leaders natin. Ang galing po ng leaders. Nandyan ako walang problema, tumatakbo ng maayos yung ating kumpanya. Amen po mga kapatid. Kasi yung mga training natin dito sa ministry, ina-apply nila. At ina-apply yung pagdi-disciple, pagiging generous giver. Amen po mga kapatid. Amen. So yung ministry at ministry magkaano talaga, magka-partner, hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng mag-serve ka lang kay Lord ng walang pera. Dapat may pera ka rin habang nag-serve kay Lord. Amen po mga kapatid. At habang nag-serve ka na kay Lord, binibless ka rin ng more resources para matugunan mo pa ang greater na increasing ministries. Tama po ba yun mga kapatid? Amen? Sige po, palakpan po natin si Lord. At papunta na si Lara. Dahil papunta na si Lara, dapat magtapos na po tayo. Amen? Biro lang po yan. Sige po, tayo na po tayong lahat. Baka ma-discourage si Lara. Grabe si Lara talaga dinahilan. Hindi. Mga kabiroan ko na po itong mga ito. Kaya dapat ganun po. Sabi ni President Kennedy, one time nagsalita po siya. Sabi niya sa mga Amerikano. Ano yung sinabihan niya? Mga Amerikano. Sabi ni President Kennedy sa mga Amerikano. Sabi niya, ask not what your country can do for you. Ask not what your country can do for you. Sabi niya, huwag niyong hilingin kung anong gagawin sa inyo at magagawa sa inyo ng iyong bansa. Tanungin mo ang sarili mo kung anong magagawa mo para sa iyong bansa. So yung exact quote niya po, sabi niya, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Are you with me? Tama si President Kennedy. Nalulungkot ako maraming Christians. Laging iniisip yung benepisyo nila kay Lord. Lord, i-bless mo naman kami. Bless me, bless me. Mukhang maling mindset yan eh. Ang mas tamang mindset, Lord, anong pwede kong gagawin para sa iyo? Amen? Alam niyo po ba na pag may gagawin tayo para kay Lord, yung supply niya ng resources, hindi ititigil. Amen? Kasi may assignment siyang pinapagawa sa iyo eh. Amen? Amen. A God-given vision will never lack His provision. Pag may pinapagawa sa iyo si Lord, hindi ka magkukulang ng resources. Tama po ba? Kasi assignment niya sa iyo eh. Tama po ba? Ang pagdi-disciple niya ba, assignment ni Lord sa atin? Okay, hindi tayo mawawalan ng pagdi-disciple, ng pera sa pagdi-disciple. Ang pagpaparami ng pera, assignment ni Lord sa atin. Tingin ko talaga, assignment ni Lord sa atin eh. Tama po ba mga kapatid? So hindi tayo magkukulang ng wisdom, ng galing para mag-produce ng wealth. Amen? Habang ako ay nag-grow up, no, ang tatay ko, pastor, habang nag-grow up po ako, ang daming pinreach ng tatay ko na mga halagang subject na nakatulong po talaga sa amin at sa akin po. Pero ang maalala ko pa talaga distinctly, ang hindi na-preach ng tatay ko is about finances at saka wealth. So lumaki po akong hindi po ako aral pagdating sa finances and wealth. Kasi nga po hindi po naturo. Hindi ko sila biniblame ha. Dahil hindi rin po ako nag-aral. So nung ako ay nagpastor at maraming panahon sa pagpapastor ko, hindi rin po ako nagturo. Nag-preach po ako ng napakahirap na subject, sexual, sa family, sa marriages, yung mga mahihirap na subject, tinuro ko na po mga kapatid. Ang problema, ang hindi ko tinuro, how to build wealth. Are you with me? At pinagsisihan ko po yun. Kasi dati, pagdating sa mga mayayaman, mali ang tingin ko. Yumaman yan siguro, gumawa ng kabulastugan yan. Mali ang pananaw ko. Maraming taong yumaman, mabuti ang kanilang ginawa. Are you with me? Alam mo ba yung mga taong mayayaman dati sa Amerika? Mga ano yun? Mga God-fearing people. In fact, yung gumawa ng konstitusyon ng Amerika, tama? Yung mga God-fearing people yan. Ibig sabihin, yung ang unang businessman sa Amerika, mga matitinong tao yun. Ibig sabihin, pwede ka palang businessman at nagpaparami ng pera na matino ang puso mo. Are you with me? Yun ang gusto nating i-produce.
sa ating church. Hindi lang magaling na mga leaders na nagdi-disciple, kundi gusto natin mayayaman na mga leaders na generous na naglilingkod kay Lord. Amen po ba mga kapatid? Amen? Yung katabi mo, balang araw magiging milyonaryo yan. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Mga kapatid, kung ako sa iyo, kaibiganin mo na. Amen. I'd like to cast yung vision na yan para sa atin. No? Kasi hindi ko ginawa yan dati. Hindi rin ginawa sa akin. Tapos nakita ko kailangan. So mangharap tayo na magiging mayaman, hindi para gamitin sa maling kapamaraanan. Magiging mayaman para sa purpose ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen? At pag yumaman tayo, ang ating puso hindi mawawala kay Lord. Ang ating puso mananatiling tapat sa Diyos. Amen po ba yun mga kapatid? Yun po yung aking pananalangin lagi sa atin. Ito lalo itong 2026. Yan talaga ang gusto kong ipag-pray sa inyo. Kahit ayaw nyo. Amen mga kapatid? Amen? Na umangat ang ating finances. Na umangat ang ating resources. Kasi gagamitin ang ating finances and resources to advance the kingdom of God. Amen? So magiging masigasig tayo sa pagdi-disciple, yung vision for promotion. At the same time, mag-pray din tayo ng resources, ability to produce more wealth. Amen? To finance the advance of the kingdom of God. Pwede bang taas po natin ang ating mga kamay to do that? Lord, we thank you, God, for the opportunity of serving you, God. Lord, dalangin po namin that we will advance in the vision for promotion sapagkat yung aming buhay, Panginoon, ay dapat magamit more and more para sa pagbago ng mga tao, pag-disciple ng maraming tao. And Lord, kaagibat sa aming pagdi-disciple, kailangan po namin, Lord, ng resources. Kaya Lord, you have given us, O God, the ability to produce wealth. Ang kailangan na lang namin, Lord, i-apply po namin itong abilidad na ito. Lord, binigyan nyo na kami ng pag-iisip para makapag-produce ng wealth, Lord. Kaya ang gagawin namin, i-exercise na lang namin po ito, Lord. Kung ang mga unbelievers nakapagtatayo ng kumpanya, Lord, lalo ang mga believers nakapagtatayo din ng kumpanya kasi ang wisdom namin nanggagaling sa inyo, Lord. Kung ang mga unbelievers, Lord, nakakapagpalago ng negosyo, lalo din po kami, Lord, makapaglago ng negosyo. Sapagkat ang aming wisdom nanggagaling po sa inyo, Lord. Binigyan nyo kami ng ability to produce wealth. So Lord, I pray and declare and pronounce greater blessing sa mga businesses na narito. Lord, yung mga business namin maliliit, yung iFuel namin, Lord, malaki na yung Paylight pero dapat pang lumaki, Lord. Yung lahat ng business namin, kahit yung pagtitinda-tinda lang po muna, Lord, i-bless nyo po ito, Lord, ng greater wisdom and resources. Mapalago po namin ito, Lord. Mapalaki po namin ito, Lord, to benefit more people, O God. Yung magsisimula ng business, I pray, Lord, for the wisdom. And Lord, the attitude, Panginoon, of taking risk by faith, Lord, para makapagsimula, Lord God, ng mga bagay na hindi pa dati nasimulan. Lord, maaring kamukha ko po, Lord, sa amin po, sa mga magulang namin, sa mga kapatid namin, never po pong may nagtayo ng business. Pero kami, Lord, magsisimula kaming first na magtatayo ng business sa aming family, Lord God. I pray na, Lord, kahit walang gumawa nito sa aming family, kami po ang magsisimula, Panginoon. Kung wala mang magiging mayaman sa aming clan, sa aming family, kami po yun, Lord God. At pag naging mayaman kami, we will continue to remember you, to honor you, Lord, at yung aming covenant with you, Lord. Lord, dalangin po namin magiging tapat kami sa kakaunti. At pag kami tapat sa kakaunti, magiging tapat kami sa marami, Panginoon. I pray, Lord, na yung aming pag-aaral, mangarap kaming malaki, hindi lang para magtapos ng college, kundi, Lord, para magiging magaling, Panginoon. Magiging manager, magiging CEO of companies, magiging founder, Panginoon, ng mga companies, Panginoon, Lord God. Yung mga mahahalagang position, Panginoon, ilalagay nyo kami sapagkat you have created us, O God, to be the leader and not the tail. We will make a difference for you and for your kingdom in the position, in the career that you have set us, O God, to do. Lord, expand our territories, expand our mindset, Lord God. Expand our vision and our hearts, Panginoon, for the lost and the perishing, Panginoon. At i-bless niyo po yung aming resources. Lord, yung mga estudyante na narito, bigyan niyo sila ng tamang disiplina. Hindi po mauubos ang kanilang panahon sa pag-i-scroll ng cellphone araw-araw.
kundi Lord, mangangarap sila ng malaki. Mangangarap sila ng malaki para sa buhay nila, sa kanilang pamilya, Panginoon. And they will work so hard, Panginoon, until those dreams will become a reality sa kanilang buhay, Panginoon. They will establish their family in a greater financial foundation, in a greater spiritual foundation, Panginoon, that will last for the years to come. Should you tarry your coming here on earth, we will continue, Lord, to build ministries and businesses, Panginoon, and impact this world, Panginoon, that never before, like never before, Panginoon. Impact for you and for the sake of eternity. I-bless niyo po, Lord, ang aming buhay. I-bless niyo, Lord, ang aming pag-vision cast. I-bless niyo, Lord, ang aming mga goals. I-bless niyo, Lord, ang disiplina namin araw-araw, Lord. When we come to church, we'll not just be attending church. We will make a point, Panginoon, ng aming buhay magagamit more and more to make an impact for the sake of eternity. I-bless niyo po yung mga parents na narito. I-bless niyo po yung mga estudyante na narito. I-bless niyo yung mga married couples na narito, Lord. At gamitin mo, Lord, ang aming buhay magiging ehemplo sa maraming tao. Lord, we honor you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.